Sunday. It's a rainy Sunday drive morning. It's 8:30 in the morning. I'm in the Everest, my daily car. We are on our way to Magallanes. Back to Magallanes. Yung GTR kasi, I will give proper justice, no? Hindi ko kasi na-videohan ng maayos nung last time. So siningit ko lang siya dun sa Black Series. So I asked the owner if we could shoot it properly, solo, GTR. So pumayag naman. So that's the video for today. Feature natin yung GTR kasi ang daming inquiries ng GTR. Oh, there's a 1, 2, 3. Pag Sunday, naglalabasan sila. Classic. Ganda pa ng gulong niya, white. Anyway, where was I? Ang dami kasi nag-i-inquire, nakapost na yon. We are selling it for 9 million. Nakapost na, ang daming inquiries actually. Mas marami siyang inquiries kaysa sa Black Series. Mas marami talaga may gusto sa GTR, no, sa Pilipinas. Ang daming tanong, hindi ko naman masagot masyado. Kasi nga, that car is heavily modified. So, ang daming karga. That's why it has 800 horsepower already. So, it's easier siguro if I just make a video tapos doon nyo na lang panoorin para makita nyo what the car is all about, no? So, yun. That's the video for today. We are headed to Magallanes, but first stop, doon tayo sa Turks. I'll get my coffee muna just to give me energy throughout the day. Happy Sunday! Got my iced coffee. Siyempre, sa favorite natin, Turks. Now, on our way to Magallanes. Rainy Sunday drive. Black Series. Yan. Rolling shots kasi malayo na eh. Ganda talaga, no? Okay. Lapit na sa bahay. Right, so here's the GTR 2017. Premium, di ba? Ano yung premium? Pinagkaiba ng premium sa ibang GTR? Yung loob. Loob. Interior. So, as you can see, heavily modified sa labas. Yan. A quick turn around. So, from the outside, lahat ng carbon trims, the trunk, and the hood. Yan. Carbon fiber. Carbon fiber trims. Yan. Pero, dito talaga siya nag-focus. First and foremost is yung mags BBS Dura. Japan. Sobrang gaan. Diba? Ito yung selling factor niya dahil sobrang gaan, diba? Kaya buhatin ng mga 3 daliri siguro. So, ito mga inaabot yan, mga 600k, more or less. Then, kasi nga, ang focus niya dapat dito sa kotse, or future plans pa, gusto niyang i-track. So, talagang seryoso siya i-track ito in the future. So, yung modification niya, doon naka-base. Ayan o, BBS Dura. Tapos, next na finocus niya, muulan lang sorry, is the brake kits. Kung nakikita nyo, endless. The rotor, and yung caliper, endless. So, more or less, inabot siya ng 300 ba? If I'm not mistaken. Yan. With the Toyo tires. Nice, no? And, of course, from the outside pa, or part of the outside, is yung exhaust niya, full titanium. From headers, pababa. So, it's also from Japan. RH ang brand, tama? Titanium, yung exhaust, RH siya. RH9. RH9. So, full titanium. Inabot na mga 200k din. Everything is from Japan. Okay, so we are inside the GTR. Grabe, ang sikip. Ang sikip to upuan. Sobrang sikip, ang truck talaga. Talagang hindi ka... Talagang secured ka, no? I imagine, pag sobrang bilis mo, then when you're in the corners, talagang you are in place. So, itong upuan na to, Recaros. Grabe. Sobrang sikip lang. Anyway, here's the key. So, start natin para parinig natin yung exhaust. Ang ganda ng start button nyo. Yun. Alright. It's 31,000 ang tinatakbo ng coaching to. Yan. So you can see yung speedometer niya, naka-angle ng different. Ang maganda dito sa Skyline GTR R35, very sporty,
stock nito is about 530 horsepower already. But this particular car, nasa 800 na because of the upgrades. Mamaya, silipin natin. Let's dive further a bit sa engine. Dahil dun din siya nag-focus. Dahil nga, so you can see, walang upuan. Dahil gusto niya gawing truck ready in the future. So, papunta naman na ron. So, Nismo setup ang ginagawa niya. So, maganda sa GTR, very inviting sa loob. Anong ibig sabihin inviting? Very driver-friendly. With the leather, Alcantara, everything. So, parang ang dali niyang i-drive. No? Parang ginawa siya parang to drive also for everyday use. So, yung sinabi ko sa inyo from the last video. You can see may mga carbon trims with the leather accents. Tapos very very inviting kumpara dun sa Black Series. Yung Black Series mas simple kasi, no? Nothing is there. Ito mas marami kang makikita. And yung leather dun ako natutuwa. Abundant sa leather. So parang sinasabi ng Hapon, oh, drive me kahit na I'm a supercar. Supercar na rin to eh. Porsche killer nga eh, di ba? So here's the muffler for you, yung tunog sound check. Alright, patayin na natin. Di ako makaget over sa upuan na Recaro na yun, no? RSG. Grabe, talagang sikip. Pang-truck. Anyway, ito talaga yung pinaka main focus ng build ni Sir. Is yung engine mods. Parang Nismo setup, tama ba ang ginagawa natin? Nismo setup. So siguro ang pinaka juicy is yung turbo. Tama. Yung turbo upgrades. Twin turbo. 3.8 liter siya, di ba? Tama. 3.8 V6. So ang stock nito 530 na, di ba? Mga ganon. Tapos with all the modifications, tumalo na siya ng 800. So yun nga, pag Nissan kasi, ang labanan, parang race to 1,000, di ba? Yun ba yung goal mo, 1,000? Ayaw. Pero nasa 800 na siya. Kaya very interesting. So sobrang bigat na mga kinabit na dito, no? Yung turbo is yung, ano ulit yung Blitz? Tama. Yung turbo setup na ginawa niya is yung Blitz turbo kanina. He was explaining a while ago. Yung turbo pa is yung pinaka-latest version ng Blitz last year lang, 2023. Hindi mo na mabibili ngayon yun. Sobrang hirap bilhin. Tama? Diba? Challenge to order. So ito, hindi lang natin makita, nasa ilalim kasi. Naka-Blitz na siya na updated. Parang ang ino-offer ng turbo na yon is more on torque, not the horsepower. But tama ba? Oo, tama naman. Is more on torque kasi nga ang focus niya is yung truck. So pag sa truck, pag liliko, kailangan mo ng torque power para sa pulling capacity niya. So yun yung main, yung turbo, hindi sayang, di natin makita, no? Tapos yung throttle body, ito yung Grady, di ba? Throttle body, inabot na rin. Ay, yung turbo pala, inabot din ng almost 200, tama ba? Turbo pa lang, 200 na. Tapos with the air intake inlet, ayan kung makikita nyo, pinalitan din niya yan. Hiwalay, separate sa exhaust, so titanium din. Tapos yung downpipe, separate din yun. Pinalitan niya na upgraded. And then, the injectors, naka 900cc. Pero meron siyang 1,000 dyan available, hindi lang nakakabit pa. Ayan. So talagang, as you can see, talagang binubusog niya kasi nga nire-ready niya for truck. No? Tapos, chinun ni Speedworks. Chinun ni Speedworks yan. Yan. So, here's the car for you again. Premium Edition 2017 GTR. Almost Nismo setup. Ang kulang na lang is LSD. Actually, andyan yung LSD. Ano yun? Sa box na yun. Hindi pa lang nakakabit kasi kailangan niya ng mga master technicians to help him out to install the part. Pag na-install na yung LSD na yun, Nismo LSD, ayun, sobrang hirap din bilhin nun sa Japan. Lahat ng mods na ginawa niya dito is from Japan. Nismo na siya. Halos Nismo setup na siya. No? Ayan. Alright. Anyway, ito yung Dyno Pro. Yan. Dito yung bago lang, January of 2023. Speedworks, sorry. Speedworks. So, lumalabas dito, 645 wheel. Tama ba? Wheel horsepower. Kasi ina-explain niya, meron pa yung wheel, loss. Anong tawag doon? May wheel loss yan. Wheel loss na about 20%. So, pag kinumpute mo, papalo yan ng around 800. Yan. Ito yun. Tapos ito, astig. From Nismo,
Yung LSD na sinasabi namin kanina, kasi it's from Japan, so everything is in Japanese. Andun pa sa box, hindi pa nakakabit ni sir kasi nga medyo technically kabit. He needs about 2 weeks to install. Kung makahanap siya ng proper technician or shop, makakabit niya na yan. Tapos may certification pa si mismo. Galing ano? Ayun. It helps with the value. Yan, sinicertify pa nila. Hard to, ito mahirap bilhin no, yung LSD. Tama. Challenge. Oh. Challenge to buy also. Even though if you have the means to buy, it doesn't mean makakakuha ka agad. So lots of patience yan, lots of hard work. So it's here. Kakabit na lang. Sana makabit. Para mismo na siya. Then, here is the Blitz booklet. Yung turbo system. Ito kasi yung pinaka-upgrade na ginawa niya. So kung merong bragging right yan, although ang daming bragging right, is yung sa engine, is yung Blitz Turbo. Ito updated yung binili niya. 2023 model. Yan, twin turbo. About 200k ang ginastos. Pero challenge nga, yan. Pero challenge nga siya bilhin. Yan, nakakabit na. Yun, ito yun. Twin turbo siya. Updated from Blitz. Yan. May diagram pa. Yan, yung mga manifold, yung mga gaskets. Kung saan ini-install. Nasa ilalim nga siya. Yan, may notes pa si sir. Stig. So, ito yung catalog ng GTR, Japan na Japan. So, yan yung Bible niya. So, dito siya nagbe-base, dito siya nag-aaral, dito siya namimili na kung anong mods ang gusto niya. Tapos, pag alam niya na, yung gusto niya, maghahanap na siya sa Japan. I-import niya. As I was telling, yung full titanium exhaust niya is RH brand, RH9 100. Ito ba yung pinaka-latest? Tama? Yung sinabi mo. Pinakamalaking diameter. Pinakamalaking diameter para mas makahinga. Kasama yan. Kasama yan. Kasama to sa headers to, di ba? Pababa. Yan. Isang buo. Ang laki ng kahon nito, yung shinit. Tapos sobrang gaan. Kasi nga titanium. Tapos sobrang tibay. Titanium na ata ang pinakamatibay na material sa planeta eh. Yan. Is it hard to find ba? To buy? Hindi naman. Order. Tapos, here is the downpipe ng turbos. Stainless siya. Hindi siya pwedeng titanium kasi mainit masyado. So, pag titanium ito, baka masyadong lumambot. So, anyway, this is stainless. Tapos, bigger diameter din. Kasi nga, ina-upgrade mo yung turbo, yung power. So, kailangan mong palitan. So, yun, as you can see talaga, katalog build, oh. So, I was asking the owner, no, puti kaya ng piston kasi nga, ang laking horsepower ng dinadagdag mo. Sabi niya, kaya pa yan. Hanggang 900 horsepower. Kakayanin ng piston na stock nito. Kaya nga ito, it's the Porsche Killer. No? JDM na Porsche Killer. Pero when you are inside, sobrang inviting, ang dali i-drive. So, here is the main ingredient of the build. Is yung turbo setup niya. Yan. Blitz 4862 GTR 750R. Yan yun. 200k from Japan. Ano yan? Isang order mo lang lahat yun o patsi-patsi? Patsi-patsi. Kasi nga masyadong malaki yung value. So, gano'ng katagal yun pag in-order mo? Gano'ng katagal darating sa atin? 2 months din. Max 2 months. 2 months. Okay na. Actually, okay na yun ha. 2 months. So, waiting ka, no? 2 months, tapos i-install mo. Sino nag-install pala? Ikaw na. Si sir, kung di nyo alam, mekaniko yan. Ito, yung turbo na yan, siya lang nag-install niyan sa kotse. Ang galing, no? So, siya lang nag-install niyan. Kasi nga, bolt-on lang din naman eh. Yung backlash, siya lang lahat dito sa garahe. Galing. Yung gumawa niyan. Mines. And here is the inlet, yung air inlet doon sa makina, yung shiny na ganon, titanium. Mines. Ayan. So, top of the line din. Ito na yung pinaka-premium na mabibili mo. Grabe, ang galing ng build niya. Coil Siya lang. Tapos coil packs, ito yung 900cc. Ay, hindi. Tama. Coil pack. Yung sa taas. Okada. Pinalitan. Magkano yung nabot ng coil pack? 6 yun. Ay, catalog build, oh. So, yan. Ganun siya kaseryoso. Talagang everything is from the book. By the book. Tapos mamimili siya. SARD for the injectors, 900cc. Pero meron siya nakaabang na 1,000 ang kulit. So, dalawang bilis siya. Tapos yung fuel pump, syempre, kung lumalakas yung fuel na pasok, kailangan mo na mas malakas na bomba. 295. So, SARD, 295. Ito siguro isang set binili niya. Para isang dating. Ayan. Yung
Yung ano pala, cooling system, syempre, nakalimutan ko i-explain. In-upgrade nyo na to, more horsepower, everything. Syempre, kailangan mo palamigin yung makina. So, upgraded lahat. The radiator, the oil cooler. Ano yung radiator natin? Koyoran. Koyorad. Andito sa catalog. Asan yun? Wala atang Koyoran. Anyway, based din dito yan. So, Koyorad. Mas malaki. Ito, binubuksan nila. Madali lang na ba? Para makita natin, no? Important din yun. So, ayan. Ano, sold na ba kayo sa GTR na to? Grabe, no? If you know the build process, yung pang-build niya, talaga mas maiinggan nyo kayo. And of course, the blow-off valve, HKS, pero hindi siya yung maingay. Naka-return kasi. So, hindi mo yan naririnig masyado na nag-whistle. Kasi yung gusto niya, sleeper at the same time. Kaya hindi ganun ka-ingay yan. Ayan, ito. Thank you. Ayun, no? Intercooler. Ano yung intercooler natin? HKS. HKS intercooler. Kompleto with Japan pipes. din. Kompleto with pipes. Ay, ito yung inlet. Yan. Diyan umihinga. Ganda, no? Ayun, mines, oh. Titanium. From Japan. Saan ka pa? Then yung radiator, hindi nakita. Kita eh. Kita ba? Anyway, yung radiator, upgraded din yan. Siya lang. Ikaw lang nagkabit, no? Siya lang nagkakabit, oh. Ang galing, oh. Tapos ito yung KW natin. Yan. Ito yung brand niya. Ito ay nabot magkano yung KW natin? V3 yan eh. V3, KW suspension. Kasi nga, para mas maging medyo comfortable and at the same time, track ready. Adjustable naman kasi. Parang ito, na KW. Yan. Ito yung setup natin. As you can see, ang dami nang nagbago. No? At the same time, pwedeng daily. No? Dinadrive niya ito madalas din. Ganda rin ito. Or tapos, yung oil cooler niya, somewhere it lives there. Upgraded na rin to, ano yun? So AMS Alpha oil. AMS Alpha. Ito, Alpha. Dito may Yun, sign yun, dyan eh. yun, oo. May black na. Okay. Tapos nandito yung blue. Kita mo dito may blue. Ayun, ito nga, ano yung blue? Blue siya, oh. Upgraded na rin. Siya rin nagkabit niyan. Ayan, so wala ka nang gagawin actually. Konting upgrade na lang sa injectors. Yung clutch niya, stock lang din. Stock. Kaya naman daw. So the last thing to do siguro yung LSD niya, dun sa kahon. Nasa kahon. Yun, yung may certification. Yun yung isa pang sanang malaking mods din. Nismo build. Wala yung wing, kasi ayaw ni sir ng wing, ayaw niya yung plancha, tawag niya. Parang yung sa Black Series, tinanggal niya yung wing. Kasi stock nito, may wing dapat. Tinanggal niya. Sleeper look yung gusto niya eh. Actually, medyo mukhang sleeper naman. Yan, pag tatanggalin mo nga yung wing, mas less aggressive from the outside. So, yung fuel din, di natin nakita to. Kasi yung fuel system, pinalitan din niya from the fuel pump. If you can remember the explanation. Yan, meron din yung gauge din dito. Nakatagilid lang. Yan. So, air, fuel, na-adjust na. So, last ikot ng Nismo GTR. Tatawagin ko na siyang Nismo, no? Dahil andyan naman yung part yung LSD. Ito, sir was explaining gaano ka hirap yung process. Yung engine, baba engine pala yan. Para makabit mo yung turbo, syempre. Kasi sobrang sikip din sa loob eh. Kung nakita nyo naman kanina, walang space to work on sa engine bay. Eh, si sir, mekaniko. Grabe. Sabi ko nga, ba't di siya nag-shop eh? Kaya niya mag-shop kung na-build niya to by hand. Siya ang bumuo. Ayan, medyo umina na yung ulan. Isang ikot pa. I'm loving the BBS Dura with the endless brake kit. 1 million na. More than na. Ade, yeah, close to 1 M. Yung gulong na yan, kasama yung brakes. With the titanium exhaust. No? Do you guys like without the wing? Yan. Alright. Na. Ngayon ko lang nakita. Pati yung endless brake kit niya. Ayun, no? May card, license card. Everything. Grabe, no? Oh, yun lahat. Catalog build. Tapos tinatranslate na lang yan. Oh, endless. So, huling down na lang. Here is the KW. I am loving this brand. Dahil nasakyan nga natin siya, sobrang ganda ng ride.
Yung upuan lang talaga. Di ako makaget over. Sobrang sikip. Tapos, we have the brake system here. Then here is the turbo setup, the exhaust setup. Yan, catalog build. Blitz. Blitz pala ang pinaka-okay, no? Yan. So, lahat documented yan. Alright. So, that's the car for you. Yan. So, everything ito, ang ganda ng certification. No? Mapupunta na sa new owner kung sino man ang bibili. Yan. No? So, meron pa. Sorry paputol-putol. Pero ang dami pa palang goodies na hindi nakakabit. Ito, mga suspension bushing. Ayun, no? Sabi. Ito lahat. Japan. Siguro to mas stiff. Para mas masikip. Dito lahat. Parang ako Yan, mga bushing dyan. Kasi nga kung nagtatrack ka, para mas masikip siya. Ayun, ang dami, oh. Japan lahat. Set lahat, oh. So, kompleto na. Pandemic niya kasi binild to, eh. So, dami pang goodies na hindi nakakabit. So, yun. Kung sa future owner, may gagawin ka pa pala. O, papakabit mo pa to. Ito, transmission oil filter. 1,000cc injector. Ito yung injectors na 1,000cc. Ang ganda, oh. 1,000. Pero kailangan mo siya i-retune ulit, no? Ito, yung manual para sa yung manual. alam nila yung specs. Pero pag pinakabit mo ulit to, retune ka. Ayan, 1,000. So marami ka pang gagawin for the new owner, whoever you are. Pwede mo pa siyang kalikutin pa. Yan, ito. The goodies, so 1,000 cc. Japan din, di ba? Tama? Hindi, ito ano? Kaya ba US? US din. German. Hindi ba? German. Grabe, no? Oh, yan. For that car. Oh. So may bubuing ka pa. Hindi pa siya tapos. Transmission filter. Oh, meron pa. 2. Yan. Tapos yung LSD ito. Nakatago lang. Ito, bubuksan. Yan yung LSD box. Yan yung pinaka, after the turbo, ito yung pinaka big setup na gagawin. Kaso medyo komplikado na i-buo. Nag-unboxing na. Ito ngayon lang binuksan, no? Oh, ito yung LSD na Nismo. Oh. Grabe, ang ganda, oh. Genuine. Nissan Group. Mga seals. So, unboxing siya. Magkano inabot yung LSD? Itong LSD. Ayan. Yan yung rear. Kasi nga all-wheel drive siya. Bit lang, oh. Magkano siya inabot? Mamaalaan ko. May 200, gano'n. Lagpas 200, di na maalala kasi. Pero yan, oh. So, anong special dito? Pagka nagtatrack talaga, kailangan update ng LSD. So, for tracking purposes talaga. Ayan. Ayan na yun. Grabe, no? Oo nga. Mabigat na trabaho. Baba lahat ng likod. Lahat ng oil seal. Mga oil seal. Isang set pala talaga siya. Concept siya. Ito yung mahirap din daw bilhin. Nakakuha siya, oh. Galing, oh. Ayun, mga bearing wheel. Ito, ang hirap ikabit nito. Akala mo, simple lang yan. Dami mong babaklasin dyan. Seal oil. Bearing wheel. Set na to. Set na to lahat. Paper. China lang din, oh. Made in China, oh. Yan. So, this is the set if you want to upgrade yung LSD nyo sa GTR. It's here, available. So, sa new owner, yan, papakabit nyo. So, at least, magiging involved pa kayo sa build process. May personal touch pa kayo. Kasi nga, one of the perks na purchase na lahat ni sir, which is the hard part, yung pagbili. Nismo. Wait. Yan, no? Nismo. Actually, yun yung hard part, yung pagbili, kasi it's not readily available even though you have the money. Yung pag-import, the waiting time, yan. Andyan na lahat. So, kakabit mo na lang doon. Ito build talaga eh. Kakabit ito talaga eh. Ito, nakaliquid mo ulit differential oil. Kasi nga differential yung pinapalitan mo. Kasama na sa package pag binili yung kotse. Yung nga lang, nahinto siya sa build. Kasi na-busy na rin. Oh, ito yung garahe niya, simple. Pero dito na lang niya binuo yan. Yan, dyan. Galing, no? Bilib ako, ha?
Oh, ayan. Oh, may bonus pang oil. Ay, ito, transmission. Oh. Pag ano, Ready talaga siya eh. Bubuin niya dapat yan eh. Kumoli, yun nga lang, nahinto. Ba't nga ba nahinto? Hindi, kasi kailangan nga ng technician. Kailangan niya ng tulong. Eh, na busy. Alright, no? So, that's the vlog for today. In-update lang natin tong GTR kasi hindi ko siya na-videohan na maayos the last time. Hindi ako makatulog actually. Sabi ko, kailangan ko siyang gawan ng special video. Para lang to understand the build, yung pag-build nito, mismo build ni Sir. Kasi nga complicated, malalim. As you've seen, the owner is very deep. Alam niya yung ginagawa niya, inaaral niya. And siya mismo yung nag-install everything. Tune lang, syempre. Speedworks, yung outside na, third party. So, thanks for watching. Two different levels, I cannot relate.